Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, meron lang akong i-share sa inyo. Bali nag-service kami mga ka-DIY sa hotel. Isang Skyward mga ka-DIY na 15 inches. Normal yung pangalan dyan mga ka-DIY sa harapan, pero yung sa loob niyan mga ka-DIY nagkakaroon ng horizontal at vertical bar. Ayan mga ka-DIY, ibig sabihin ang problema niyan ay nasa screen. Ayan mga ka-DIY, inalis ko muna yung mainboard at tinutukan natin dito sa bandang tikon. Ayan yung tikon niya mga ka-DIY ay may dalawang flex. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, yan, tinutukan ko muna yung kanyang mga level shifter o yung kanyang mga IC dyan. So dito mga ka-DIY, kung napapansin nyo, ito yung bandang kanan at saka bandang kaliwa. Pwede tayo mag-cutting dyan at pwede tayo dyan mga ka-DIY mag-tape method sa ganitong klase ng top board. Ayan, tinuro ko kung saan banda yung cutting. Dito naman mga ka-DIY, saksak muna natin para makita nyo rin. Ayan. Ayan mga ka-DIY, normal yung pangalang Android, pero yung humming niya na vertical at horizontal ay lumilitaw talaga. So yan mga ka-DIY, so hindi pa natin alam dyan kung anong problema, kung clock ba or swapping. Pero sa palagay ko mga ka-DIY, yan ay clock. So dito mga ka-DIY sa bandang kaliwa ay nakahang yung ating flex. Yun, yung bandang kanan yung nakakabit. Sa bandang kanan nakakabit yung flex natin ay medyo corrupt. Yan, kumukurap yung ilaw, ibig sabihin dyan ang tama. Yan ang may problema. Yan, basta nagkumukurap yung screen, dyan yung problema niyan. Kasi ang issue nito ay panel, kaya nag-focus na kagad sa panel at hindi na tayo gumamit ng tester. Kasi direktahan na tayo mga ka-DIY kung ano yung trouble, doon na kagad tayo pumunta. So dito naman mga ka-DIY ay inalis ko yung isang flex, tapos kinabit na natin yung isa. Bago kayo magtanggal niyan or magkabit, kailangan naka-unplug yung ating mga outlet o naka-unplug yung ating saksakan. Ayan. So nakahang sa bandang kanan at yung kaliwa naman ang ikinabit natin. So sa bandang kaliwa mga ka-DIY ay normal yung screen. Wala siyang flicker at malinis na malinis. Ayan, malinis siya mga ka-DIY, ano, walang flicker sa screen. Hindi kagaya kanina na mayroong flicker na medyo kumukurap-kurap yung screen. So ang issue niyan mga ka-DIY, yan tinuro ko na. Yan kasi yung unang nakakabit kanina, kaya yan ang may problema. So ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, bali tinutukan ko muna siya ng tester mga ka-DIY. Yan, sinundan ko muna may mga ka-DIY yung kanyang clock, yung swapping voltage natin, bali yung swapping voltage at yung kanyang clock signal. Yan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, meron akong atngat na ballpen dyan. Yan, ayan, may dala akong ballpen kasi nga bago ako sumalang dyan mga ka-DIY, talagang sinusure ko talaga yung mga sa clock signal kung saan pumunta, yung kanyang swapping voltage kung saan pumunta, kasi yan mga ka-DIY ay magkakasama or magkakasama lang sila. Kaya ang ginawa ko mga ka-DIY, sinilip ko pa ng mabuti para malaman natin kung ilang pin yung ating ibablock. Yan. Bali mamaya mga ka-DIY ay malalaman nyo rin kung ilang pin yung na-block natin dyan. Bali tinutukan ko siya ng ating scope. Yan. So yan mga ka-DIY, may dala akong tape dyan sa kamay. At kung napapansin nyo mga ka-DIY ay naglagay ako ng tape dyan. Gumamit ako ng tape method. Kapag hindi kasi madala sa tape method dyan mga ka-DIY, pag ganyan, pwede rin mag-block tayo nyan mga ka-DIY pa isa-isa. Pwede tayo mag-block muna ng swapping voltage. Kapag hindi normal yung swapping voltage mga ka-DIY at hindi pa rin normal yung screen, nag-block na tayo ng swapping voltage. So lipat tayo nyan mga ka-DIY sa clock. Kapag hindi madala mga ka-DIY sa clock ay pwede tayong mag-isa-isa dyan. Mag-isa-isa tayo mag-block. Yung isa-isang ngipin o dalawa-dalawang ngipin yung pag-block natin. Pwede din kasi mangyari yan mga ka-DIY. Kung hindi rin madala mga ka-DIY sa tape method o sa cutting method, ang pwedeng gawin dyan mga ka-DIY ay modify. Bali, modify natin yan kung hindi talaga natin nakuha. So yun ang pinaka-the best option yun. So hindi pa ako nakapante, so tinester ko pa talaga para sure na sure tayo mga ka-DIY doon sa ating na-block. Ayan. So yun mga ka-DIY, balik kinabit ko na, nag-tape method na tayo. Mamaya malalaman nyo rin kung ilang pin yan mga ka-DIY yung na i-tape method natin.
Yan mga ka-DIY, kung napapansin nyo. Yan. Kasi nga yung flex niyan ay medyo bitin kapag walang hindi natin napisto na mabuti. Medyo bitin kasi yung niya, board. Yan, napailalim dun sa sa yung tiko niya, napailalim. Kaya ginawa ko niyan mga ka-DIY ay nilagyan ko lang naman ng karton para mailapit natin, para mai-testing lang. So yun mga ka-DIY, unang tape method natin. Ang kinalabasan mga ka-DIY ay normal na normal yung screen niya. Bali, ang na-block natin dyan mga ka-DIY ay swapping voltage, yung LC1 natin at saka LC2. Then kasama na rin dyan mga ka-DIY yung kanyang mga clock signal. Bali, sinama ko na yan lahat mga ka-DIY, yung pag-block natin ng signal at saka ng swapping voltage. So yun mga ka-DIY, normal na normal. Android TV lumabas. So isang tirahan lang yan mga ka-DIY at maganda rin naman yung resulta ng screen. Okay din naman. Dito mga ka-DIY sa bandang kaliwa na side ay hindi gaanong colored talaga yung screen, pero at least mga ka-DIY ay okay naman siya. Pero yan kasi mga ka-DIY ay hindi talaga yan pure na nakuha natin yung buong kulay. At least lang mga ka-DIY ay napalabas din natin na normal yung kanyang picture na walang flicker. Pero yung kulay yan mga ka-DIY, pwede naman natin yan na mag-tape method tayo doon sa clock or doon sa swapping. Kasi ang ginawa ko dyan, lahat yun ay naka-block na. Kaya medyo tinamad na rin tayo na mag-trouble pa kasi wala tayo doon sa ating shop. Kasi wala akong dalang microscope. Yung microscope camera natin yan, kapag doon tayo sa shop natin, talagang natutrouble natin na mabuti. Talagang piniperfect natin. Ayan yung na-block ko mga ka-DIY. 13 pin yan. 13 pins. Yan, 13 pins. Magsimula dun sa dulo ay na-block natin ng 13 pins. So yun lang mga ka-DIY. Yung na-block natin, 13 pins yun. Okay, so yun mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, hindi naman alata. At sabi na may-ari ay okay naman. Yan. Yung model number is 50 inches. Ayan, 50 inches siya mga ka-DIY. Ayan o. So, okay naman mga ka-DIY ang kinalabasan. At okay naman, worth it naman yung ating service. Pero pag sa shop, ay talagang susulidin natin yan. Okay?